maganda ituloy na namin. Mamaya masiraan pa kami, di ba? Ito yung nakuha natin sa Shell na libre. Maaga pa kasi normally pag ganito alas 8 na kami bumabiyahe para smooth sailing. So pupunta muna tayo ng Shell Select. At doon na tayo mag-breakfast. Sa may lipaan na rin yon sa Batangas yung kakainan nating Shell Select. Pero tayo sa Shell Select na lang tayo sa lipa. Alam niyo naman ako, fan ako ng Shell Select. Lalo na yung kape nilam na latte. Favorite natin yon. And by the way, shoutout muna kay paring Dwayne. Etong GoPro na nakikita nyo sa harap ko is GoPro Hero 9. Hiniram natin sa kanya to. Dahil yung sa atin ay nire-repair pa rin. Buti na lang, the whole time meron tayong binili na Insta360 X5. So siya yung naging talagang main camera natin in the recent vlog, which is sobrang ganda rin gawa nung nakapartner tayo sa DJI wireless mic. And so guys, we're here sa Mindanao Ave. Ang daan natin pa EDSA papuntang Batangas. Grabe, alam nyo ba? So share ko lang yung langis talaga na Shell long ride. Until now, sobrang na-amaze pa rin ako. Sobrang tahimik di Blanco, less vibration, sobrang smooth. Kahit yung langis natin, nalayo-layo. Nailayo na natin, napunta na natin ng Baguio, napunta na natin ng Baler, diba? Tapos ito, sobrang ganda pa rin ng takbo ng motor natin. By the way, next week na nga po yung sagada natin. Tapos after that, next week naman nun, yung episode 7 ng Subscribers Ride. So may nakolekta na tayo kasama natin. Nasa 30 plus ata kami, or 30 or 29. So it's a good number naman. Sobra sa 20. Sabi ko 20 plus eh. Sabi ko dati 20 lang talaga. Pero ito sumasobra na kami, dumadami na kami. Kasi nakikita ko smooth naman. And share ko lang, yung mga kasama natin sa Subscribers Ride, parang siguro 20 or let's say 19 nun, mga nakasama na natin sa previous ride. So mga bagong subscriber na kasama, nasa 10. And the rest, mga nakasama na natin sa previous one. So it means na okay naman yung nagiging ride natin. Okay naman kahit medyo madami. Okay naman yung nagiging feedback. Kasi ayan, buwabalik talaga yung mga nakakasama natin. And I'm so grateful na yun nga, nagugustuhan naman nila. And syempre, pinagpapasalamat ko, safe kami lahat. Ito, makakapito na tayo na okay naman yung mga naging rides natin. So sana tuloy-tuloy talaga to. Sobrang thankful ako sa mga subscribers natin. Support na sa Subscribers Ride. So guys, medyo ramdam na natin yung init, no? 6:26 pa lang ng umaga. Pero okay na yan kesa nag-uulan. Alam niyo ba guys, next week dapat talaga sa kami, sa Albay. Pero nagka-problema tayo. Instead na mag-Albay, ito nga, pinili lang namin mag-Sagada. Unang-una kasi guys sa Albay, pag nakita niyo yung papunta ron, experience ko before na sobrang lala ng kalsada. And nakita ko sa mga recent comment ng mga pupunta ron, same situation pa rin sila. So napag-desisyon na namin na ituloy na lang namin sa Sagada. Siguro pag medyo nagawa na yung sa Albay, ayun, maganda ituloy na namin. Kasi for now, talagang kung gano'n yung kalsada, medyo mahirap, mamaya masiraan pa kami, di ba? Alam nyo naman sa Pilipinas kung sakaling masira yung mga property nyo, gawa ng road damage, wala kayong habol. Unlike sa ibang bansa, pag kanyari sira yung daan tapos aksidente kayo, pwede nyo isue yung government. Sa atin wala. Hanggang
So ayun nga, kaya napili namin na hindi na lang dumaan doon. So andito tayo sa may Villamor. Ito yung service road na dadaanan niya pag pupunta kayo ng Pa-South, Cavite, Laguna or bla bla bla. Bukod sa Parojas Boulevard, pwede kayo dumaan dito. Ako mas prefer ko dumaan dito pag pupunta ako ng Laguna or Batangas. Guys, alam ko nagkasarado tong daan na to eh. Nagiging one way minsan to. Pa-comment naman sa comment section kung anong araw at anong oras. Pero ngayon two way pa siya eh. Pero sinasara nila to, ginagawa nilang one way minsan to. Ito lang minsan problema dito sa service road na to, kasi since masikip nga siya, ayan katulad yan, bagal na nasa harap natin, malaki, mahirap mag-overtake. Pero antayin muna natin maging clear, tsaka tayo mag-overtake. Ito, may nakita akong malaking gap pagkalagpas sa sasakyan na to. Hindi tayo basta pwede mag-overtake ng ganito, delikado, kawawa yung mga kasalubong natin. Ngayon, overtake na! Ayan, doon lang misa ako nahihirapan sa daan na to, yung mag-overtake ka rito sa gate ako sa gitna daan. Antayin mo talaga lumuwag yung kalsada. Nakatulad ng mga jeep na yan, yung mga jeep na yan minsan sa gitna ng intersection o pedestrian pa yan titigil. Kaya talaga kailangan mo mag-overtake sa kanila. By the way, hindi ko pala nalinisan yung motor natin ngayong ride. Nilinisan ko to, promise, bago ulit magsagada. Kung wala man ako oras, baka ipa-motor wash na lang natin to si Blanca. And we're here na sa Arconac, Batangas. Tayo ay nasa Batangas na ulit. Uy, grabe lubak na yan. Uy! Ingat-ingat dito. Bago mag-arco, may dalawang malaking lubak. So medyo gutom na rin tayo guys ha. Hindi pa tayo nag-breakfast, hindi pa tayo nagkakape. Alam niyo naman ako, hirap ako mag-ride pag walang kape tsaka wala pang kinakain. Dahil tayo ay acidic. Mabilis kumalam ang ating sikmura. Sa lahat ng acidic, isa ako sa mga pinakapasaway. Ang hilig ko sa kape. Pero hindi naman ako umiinom ng alak. Naghanap pa ng pampakonsuelo eh, no? Wala eh, hindi ko akala, parang hirap mabuhay nung walang kape. Bakit gano'n? Ano nyo, parang talagang hinahanap ng katawan mo, ng sarili mo, na parang before you start your day talaga gusto ko may coffee. Hindi lang naiinom, gusto ko yung naamoy ko yung kape. Sa mga nagtatanong pala kung anong kape laging iniinom ko guys, fan ako ng Great Taste Black Coffee ngayon. Hindi yung 3-in-1 yung puro. Dati Nescafe, tapos nung natry ko yung Great Taste. Ewan ko, baka siguro gusto ko lang ng bago, pero sarap na sarap ako sa Great Taste Coffee. Hindi siya pagiging OA. Minsan pag alam ko pa uwi na ako ng bahay, tapos iniisip ko magkakape ako, na-excite ako na onte. Isipin mo magkano lang yung kape kaysa mag-i-Starbucks ka. Yun, may mga tinapay sila. Meron. Lagay ko na yung gamit dito. Yeah. Ano kami magpe-breakfast? Ano ang bibilin mo? French vanilla latte. Ice. Ito yung mga pagkain nila. Tapos, May rice meal sila. Ay, ano po yung rice meal ninyo? Jamaican puff, tapos isa pong... Ano yung kape mo? French vanilla latte ice. Isang medium. French vanilla latte ice medium. Isang cafe latte na hot medium. So may free daw kami. Ate, may malamig kayo nung right and left. So pag naka-worth 500 ka, may free ka na bag. So kukuha tayo isa. Albag, pwede na tayo mag-keep ng kung ano. Thank you po. Serve ko po. Pwede to lalagyan na ng mga tools. So guys, ito nag-aayos ulit kami ng gamit. Ito yung nakuha natin sa Shell na libre. Ewan ko pa, pwede ko siya paglagyan ng tools para kay Blanca.
Yung mga ginagamit natin for long ride na safety precautions, yung mga panghangin ng gulong, mga tali. Eh si Mimi dong, wait lang. So busog na busog ako guys, nagka-energy ako. Wala pa kasi kami kain kanina pa eh. So ito, nag-gear up lang kami. From here sa Shell na to, 15 minutes away na lang. Kasi kagabi ko tinitignan to sa Google Maps eh. Naghanap ako ng Shell na may location na pwede kami kumain. So buti na lang meron dito. So di pa rin tayo nagpapagas. Mga siguro 2.5 litro lang naman simula Manila papunta rito. O baka wala pa nga eh. Kasi tipid naman to si Blanca. And yan. Magkano ang gas dito? Grabe oh, 62 pesos na yung premium nila rito. 58 sa unleaded na 91. So let's go guys. Malapit na 15 minutes. Mamaya medyo nakabilid tayo sa araw kasi wala naman natang bubong dun yung horseback riding ba tawag sa ganun. Tara. So salamat po sa Shell. Mabait yung nagpapantay dito. Thank you Shell. Yeah. Nakapagkami na tayo. Trot na. De joke lang. Malapit na tayo. Safety palagi. Takot ako maka-aksidente kaya hindi tayo nagpapatakbo na sobrang bilis. So guys, we're 3 minutes away and 1 kilometer. Tapos kakanan tayo. Actually, di ko alam tulugan na to. First time ko lang po makakadaan dito. Eh, mapuntahan. Ito, kakanan dito. Dito. Tagulang siya. Yan. Ito may nakalagay oh, Kumba. Ay, ito na yun. Ito na yung ranch. So, bubuksan ko lang yung camera natin syempre sa harap. Ayun oh, may mga kabayo. Andito kami para makipag-swap. So, medyo may off-road lang pero kaya naman. So ilalagay ko yung araw na bukas sila at saka what time sila nag-o-open. 9 o'clock until I don't know until what time. Pero ito ilalagay ko sa video. Off-road. So para tong small farm. Dito na ata ang parkingan natin. Ito may cafe sila. Ito yung cafe nila. Ano po yung Tiburin ride? Yun ba yung parang may kalesa? Okay. Total na babayaran nyo pala rito is 700 dahil sa riding. Kasi 500 yung fee niya, pero kailangan nyo kasi mag-rent ng boots tsaka ng helmet, which is 200 pesos. So total of 700 each. Then ayun, so waiting kami. May mga nauna kasi 2 grupo. So yun, recommend kapag pupunta kayo rito, agahan nyo na kahit at least 15 minutes before nandito na kayo. Laki nung kabayo. Taba ng kabayo dito. Guys, ito yung naunang grupo. So dito lang pala kami, malapit lang. So next na kami dyan. And mag-gear up na kami. Yan po ay para sa pawis ng kabayo. Ano? Pinapawisan pa na yung kabayo. Ngayon mo na nalaman. Sakay na kami. Ano pa pangalan niya? Pretzel. Sakay tayo kay Pretzel. Kapit. Kapit ko dito yung hita. 1, 2, 3, go. Okay. Oh. Kailangan marunong mag-balance dito. Tsaka relax lang po, no? Ay kayo rito. Magdala kayo ng sleeves kasi nakabilit kayo sa araw. Hinete daw kayo talaga dati, kuya? Dito? Hindi, sa ibang lugar. Nagano talaga kayo ng kabayo? Alaga lang kami doon, bakit may kabayo. Sa Mindanao po kayo? Takbuang karera? Gano'n po kahaba ang buhay ng kabayo? Depende na po. Dito, mataas kasi ginagamot eh. May gamot? Pag nagkasakit, ginagamot sa amin, kinakatay na. Sa Mindanao guys, pag wala daw gamot, kinakatay ng kabayo. Dito kasi sa atin sa Metro Manila, may sila gamot. Pero normally po, yung estimated lang, yung range ng haba ng buhay ng kabayo. Hindi kasi dito may umabot ng mga
Sila kami dito yung buhay. Ah, 20? Tanda rin pala, no? Buhay pa hanggang ngayon, ginagamit ko yun. Sa amin, bihira. Bihira umabot kasi nakakatay kagad pang nagkasakit. Kasi mga kabayo doon sa ano, sa pagbaba ng mga buko, galing bundok. Tara. So guys, ito 16 minutes away na lang. May pupuntahan lang kami, bibili lang kami ng ramen. Parang babalik kami ng bandang SM Lipa. Banda lang naman doon, hindi naman mismo sa SM. Tara. Tapos after namin sa ramen, pupunta na tayo kay Mimidong sa Mizup, sa farm nila. Mamaya papakita ko sa inyo yung tennis nila. Pag taga Batangas kayo or gusto niyo talaga bumiyahe rito sa Batangas para makapag-tennis, papakita ko sa inyo mamaya yung court. Papasalamat lang tayo, wait lang. Thank you po. Thank you po. Ayun, sobrang na-enjoy naman namin ni Mimidong. Maganda nga lang yung trail na kukunin niyo yung 1.5 para makakapasyal talaga kayo. Makakadaan kayo ng puno-puno, may lilim, hindi lang kayo paikot-ikot. Pero not a bad experience pag gusto nyo muna matry. Kasi ito nga yung sabi ko sa inyo yung second time na sumakay ako ng kabayo. So hindi ako ganun kaalam. And kailangan marunong din kayo mag-balance. May mga kainan din sila rito sa Kumba pag gusto nyo kumain. Nakita ko yung picture ng pagkain nila sa Kumba, mukhang masarap naman. And yung mga coffee meron din sila dito. Ayun, what a nice experience. Na-enjoy namin yung Sunday ride namin ni Mimidong. Gusto mo dyan na natin kainin yung atin? Dyan na natin kainin yung atin. So guys, ito may ramen house tayong pupuntahan dito sa may Lipa. Malapit lang to sa may Kabayo, so may Kumba. So pag nag-date kayo ng jowa nyo, ito pwede nyo rin kainan to. Pero di natin alam kung masarap. Malalaman pa lang. Diyan na tayo. With chili paste yan, ha? Baka maanghang yan. Ate, tolerable naman yung tantan menu rito. Tolerable naman yung spicy niya. Medyo lang spicy. Medyo spicy. Puro po. So guys, tikman natin yung ramen nila. Ano yung order mo? Puro. Sarap din kay Mimidong. Pero mas gusto ko itong tantan men. Tapos na kami kumain. Ito, aalis na kami. Nag-gloves lang ako. Ito yung ilalagay ko sa likod. Thank you po. Ay, Blanca. Ito si Blanca, kawawa naman. Hindi pa kumakain to, hindi, kasi hindi pa naman siya nangangalahati. Hindi siya pwede rito, memang eh. Try ko rito. Ito maganda pag may box eh. Wait lang. Diba? Life hack. Iba ayaw mag-box eh. Pero di ko naman sila masisisi kasi nakakasira daw ng forma. Pero kay ADB kasi pang adventure looking eh. Maganda talaga may box eh. Parang yung CF Moto 450 na gusto natin. Lalagyan ko ng box yung panagkaroon na tayo nun. So salamat sa kinainan namin. Masarap naman guys dito. Yung kay Mimidong medyo maalat lang na onte. Tapos kaya hindi niya naubos ng sabaw. And then yung sa atin naman masarap, naubos ko. But ay sana dagdagan nila yung portion kasi medyo marami yung price. Medyo mas mahal yung price niya. Sakay na. Sige, sakay na. So I think may madadaanan tayong traffic sa may bandang labasan ng expressway. Yung dito sa expressway sa exit ng Lipa. Lagi naman traffic doon kahit anong araw. Pero lang paggabi. So ayun, busog tayo. Nagawa na natin yung mga agenda for today. And makakapag-tennis na lang tayo mamaya. And then, ayun, yun lang naman yung gagawin natin ngayon. Ganda ng kalsada, no? Yun lang.
kumukurbada, may kape nga para sa likod ko. Guys, di pala ako pwede mag-banking. Yung kape natin sa likod, baka matapon. Baka pagpunta natin doon sa bahay, ubos na o kalahati na lang. Ang ganda ng view rito. Ang ganda naman kasi ng curves dito eh, oh. Magalan lang natin. Yun lang. Chill lang tayo. Mamaya tutur namin kayo dito. Pakita namin sa inyo yung itsura ng tennis court nila. Kaso parang ulan na, no? Saan sila, Ate Apple? Kaya pala. Delivery! Yung kape nilang naubos na kakabanking. So joke lang, tingnan natin natapon. Walang tapon. Onti lang. Yung malaki. Di-deliver ko na yung gutom na yung client. Saan ko yan? Kakagising lang. Yay! Guys, kumain pa kayo? Yes! So guys, maglalaro na kami ng tennis kasi pabagsak na yung ulan, baka di na rin kami makalaro mamaya. At saka para bago tayo maligo, isang pawisan na lang daw. Ito yung pinapagawa nila na para magiging tambayan. So guys, sa tapat natin dito may mga mabibilan din kayong souvenir sa kanila. Nice! Tayo nyo magawa to guys, mas lalong magiging magandang tambayan to. Tapos may mga raketa rin, I think for rent yung raketa nila. Pero pwede naman magdala kayo ng sarili nyo, mas maganda. So wala palang bayad yung mga raketa, it's free! Yan. Okay. Good. Dito ako magaling naman. Yan. Abot. Nice one. So guys, kakatapos ko lang mag-tennis. Ang sarap sa tennis kasi hindi ko siya alam na sport. So mas doble yung pawis ko sa kanya. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Basta alam kong kailangan ko ikilos yung katawan ko. Tapos ito si Blanca, yung kaibigan natin, grabe. Mamaya babiyahe pa kami pa uwi nito. Solid talaga si ADV 160. So guys, time check, it's 6 PM and nasa likod natin si Blanca. And dito na po natin tatapusin yung video kasi medyo mahaba na rin. At babiyahe kami pa uwi ni Mimidong siguro 3.5 hours kasi medyo traffic pa. Pero linggo naman ngayon. Pero maaga-aga pa kasi normally pag ganito, alas 8 na kami bumabiyahe para smooth sailing. Pero magja-Jollibee muna kami siguro somewhere para sa dinner namin. And ayan, ito yung humble home ni Mimidong. Share ko lang sa inyo. So ayun guys, yan, safe ride sa amin. Kasama ito si Blanca. Maraming salamat sa pagsama sa ride na to. Ang next ride ko na pala, Sagada, Besang Pass, La Union. Abangan niya yung mga lugar na yan pupuntahan namin. So, ayun guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa video na to. And then si Mimidong. See you on the next one. Bye-bye!